Mabuhay lungsod ng Batangas! Mabuhay lungsod ng Batangas! Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Biyernes. Ito po ang ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga. Ako po si Alvin Remo. Magandang umaga, lungsod ng Batangas. Ako po nililingkuhan Vanessa April Villen. Ayan, good morning, Van. At syempre po, at sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayong umagang ito sa Palakat Streamline. Tayo po ay napakapalad ngayong umaga dahil makakasama po natin ang chairman po ng Alilakad Foundation dito sa Batangas City. Wala pong iba kundi si Honorable Councilor Claudette Ambida. Magandang umaga, Pasya. Pinalakpakan niya yung sarili. Isang mapagpalang araw po at
Isang magandang araw po ng Biyernes po sa ating lahat, sa ating pong mga Bida Loves at mga kapwa Batanggenyo. Isang mapagpalang araw po, Kuya Alvin. Yes. At syempre, Ate Hello Van. po. Opo. Good Morning. Kumusta naman po kayo ngayong umagang ito, Van? Ma'am Akonsehala, last day of the week na po. Yes. Last day of the week and feeling refreshed pa rin. Oo nga. Oo, at syempre parang di naman natin masyado napapansin na Biyernes na. Yes. Mm. Opo. Sunod-sunod. Yes, Yung mga oo. schedule ng trabaho natin kapag ka talaga medyo jump pack tayo. Yes. Hindi natin namamalayan, Biyernes na Biyernes na pala. pala. Yes. Kaya, Opo. well, anyway, wala naman masyadong diferensya sa Pag mga empleyado Biyernes po, na. Oo. excited mag-Biyernes. Yes. Pero mga estudyante hindi excited mag-Lunes. Yes. Kami naman, sa amin namang Opo. case, hindi na rin namin nafe-feel masyado na Biyernes kasi mas madaming lakad ng weekends Yes. para sa amin. Yun, opo. Mga lingkod bayan talaga. Kahit Sabado-Linggo. Yes. Kasal, binyag. Kahit ano. Ayun, actually bukas, dalawa ang malalagasan. Lagi naman. Dalawang kasal, Blessing, okay. blessing daw po. Lagi po kayong nakukuha. Akonsehala, 1 week na lamang at malapit na po itong ating pinaghahandaang alay lakad. Pero bago po ang lahat, para po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano po ba itong alay lakad? Yes po, Alay Lakad, it is my honor po. Siyempre si Sir Alvin kasama ko po sa Yes Alay po. Lakad sa Executive Committee. And it is my honor that for the very first time, ang inyo pong lingkod ang magiging lupong tagapangulo po ng Alay Lakad. At yun po ay isang malaking karangalan po sa akin. Ano po ba yung Alay Lakad? Ito po ay isang gawain na nagsimula pa noong 1974. Nung nakaraang taon, golden year na natin. So Yes. meaning, it's our 50th year. Ngayong pong taon, on the 51st year, opo, ito po ay gawain na kung saan naglalakad ang mga Yes. ating pong delegates, mga public officials, government employees, Yes. mga CSOs, Yes. schools, Academe. academe of course, and we are united with one objective. Ito po ay para makakala po tayo ng pondo. Yes. Para po sa mga mapipili po nating mga scholars mula syempre sa lungsod ng Batangas. Kasi Opo. syempre, ito po'y pinangunahan pa ng ating pong mga dati pang mga punong Yes, lungsod. Pero syempre, natatandaan ko nung ako po'y nakapasok sa linya pong ito, ang Mayor Eddie B. Macuca. Opo, naglalakad na po tayo dyan, kasama po ang sangguniang panglungsod at syempre ang mga empleyado ng government na kung saan yearly ay nakakakala po tayo ng malaking pondo at malaking katulungan din po dyan ay yung mga private organization, private establishments, of course din yung mga government agencies po natin na nakikiisa po para magkaroon po tayo ng malaking pondo makasuporta po sa mga scholars ng lungsod ng Batangas. Yes, sabi niyo nga po kanina, ngayon po tayo 51st Yes. year. 51st. Baka naman po mapahapiwan niyo kami ang konting history po ng yes. alay lakad, paano po ito nag-umpisa at sino po Pwede yung... po kahit yun dito sa lungsod Opo, ng Batangas, kung sino po ang unang nagtatag, maaari po nating mabanggit or... Actually, sabi ko 1974, pero doon sa page namin, 1972 po. siya Opo. nagsimula na Opo. pinangunahan ng City Social Welfare and Yes, Development tama Office. po. Siyempre, noong mga panahong yon, ang CSWDO yata ang in charge sa mga scholars. And then, nag-isip tayo ng mga pamamaraan kung paano ba makakalap ng pondo mula sa hindi naman pondo ng gobyerno. Yes. Kung hindi, magkakaroon ng collaborative effort ang mga LGU, ang LGU natin through the private and public na mga establishments or agencies. So with that, hindi naman po nadidefeat ang purpose because Yes. it is transparent. Opo. At yung pong mga naging opisyal ay accountable po sa lahat ng mga nakakalap na pondo. We have reporting. Meron po tayong pag-uulat ng mga nakakalap na pondo at kung paano po natin ito dinidisburse. But Yes basically, the CSWDO is in charge, the office in Apo. charge. At up to now, kasama pa rin po natin ang CSWDO. Yes, opo. So, kanina po, nabanggit po natin yung mga nagiging activity po, kung ano po yung nagiging purpose po ng Alay Lakad. So, una na po rito ay ang pangangalap po ng pondo para po sa ating po mga scholar. So, ang ating pong iba pong katanungan para po sa ating Alay Lakad. So, bukod po dun sa main purpose po, or yung objective po ng ating organization ng Alay Lakad Foundation na makatulong po sa mga
maaari po maging scholar ng bayan, ano-ano pa po ang ibang proyekto na inilulungsad po or ginagawa dun sa mga nakaraang taon po or ngayon pong kayo po ang punong tagapamanihala ng Apo. Actually po, nung ako po ay miyembro pa lang, at ito po yung pinanguna, nung ako po yung naging miyembro ng Alay Lakad, ang naabutan ko pong mga presidente ay si Sir Alan de la Torre. Yes, oo. Ilang taon pong nakaupo. Sir Alan. Opo, Sir Alan. And then, followed by, ang ngayon po ay Vice Mayor na nalabaisan na si Eloy Opo. sa Portugal, kagalagalang Eloy sa Portugal, at ang inyo na pong lingkod. Pero Opo. ang akin po na naabutan na ng mga proyekto na pinamunuan ng akin Opo. pong mga nabanggit na mga tagapangulo Opo. ay syempre very, very ano po sila, active sa mga activities po ng City Government of Batangas kung saan po pwede tayong maging kalahok o kaya Yes. makilahok ay alam ko po nagsasama like also yung mga environment related na mga activities, Yes, opo. yung mga coastal clean up, Yan. mga Yes. ganyan po. At syempre po, yung mga sarili din po nating initiatives na i-promote naman yung mga activities o mga programa ng ating gobyerno nang sa gayon ay syempre hindi po kakayanin lahat yan ng government. Pero kung meron pong kagaya ng Alay Lakad na makakagawa ng mga activities o makakasuporta kung kailangan po ng extra hand ng government, Alay Lakad members ay lagi po nandyan para po makiisa. But we presented po to our good mayor, Marvy Marino, kasama din natin si Sir Yes Alvin po. Don, Yes po. and of course our good Congresswoman Beverly Di Macuca. And for a bit na i-discuss po namin kay Mayor Marvy ang mga plano at balak ng Alay Lakad po sa pamumuno po ng Yes inyong po. lingkod na kung saan because we are focusing sa mga kabataan po ng lungsod ng Batangas, why not maximize the opportunity? We are not going to concentrate only on scholarship, Yun. but through the efforts of the Alay Lakad members and those volunteers na willing po, we are also planning to have seminars, Yun. lalo ngayon, at makilahok o kahit hindi po namin sarili, makitay up, lalo na po ngayon na talaga pong mataas ang paggamit natin ng social media sa mga Yes. kabataan. Napaka-powerful. Yes, how we can control it and how the youth of today can focus more Yan. on their studies and extracurricular Tama po. activities which are like physical activities, sports-related activities, mga ganun po. Para sa gayon, mabawasan natin. Huwag namang kasi it has good and bad effect. The Yes. good effect, syempre, mas madaling mag-aral Yes, ngayon. nawawala po yung barrier. Yes, one click away. Pero syempre, anything na sobra, Tama po. yun po ang gusto namin. And also, the social media use. Second is the mental health awareness para Yes. sa mga kabataan. Actually, ngayon po ay sineselebrate natin ngayong buwan na ito ang Suicide Prevention Yes, Month. tama. Ngayon po, Setyembre. Yes, Opo. which is also related because I'm going to pass on Monday ay Yun. resolution para po doon. And this is related sa mga sinasabi ko po ngayon. Yung pong patungkol sa mga gawain na makakatulong pagdating po sa mga usapin yun. At ang main concern po natin doon ay mga kabataan pa rin. And third, when we discussed this to Mayor Marvy, maganda daw ang comment po ng ating Mayor Marvy. But one thing that he added, ang ating pong mayor ay masyado pong Very supportive very talaga. supportive at Opo. ipaprioritize po talaga siya Oo. sa education. Yes po. So, ang iniling po niya sa aming mga members during our discussion is baka po magkaroon din ng mga volunteer work para po sa mga pagtuturo ng comprehension. Mas mataas pong Okay comprehension po. level ng mga kabataan because ang gusto po ni Mayor Marvin sa atin at Opo. gusto niya po hingi ng tulong ng Alay Lakad Yes po. ay through the efforts of hindi lang kami, Apo. even other organization, ay mapataas natin yung rate ng mga kabataan na pumapasa doon sa mga schools na talagang pinagmamalaki ng bansa, Yes, like mga opo. University of the Philippines, Yes. yung mga Ateneo. tipong Ateneo, Yes. para makasabay ang mga kabataan. We can only do that if yung level of comprehension, pag-aaral Tama po. ng mga kabataan Yes, natin Tama. opo. ay nakikisabay Tama. at nakakasabay tayo. Yes. So, hindi lamang sa DepEd o kaya sa mga schools,
pwedeng manggaling yun. Like for example, we do efforts na we give free review sa mga kabataan para sa hindi lang yung mga private, di ka meron pong mga Yung mga private entrance talaga, exam. entrance exam, mga ano. And bakit hindi natin pagsamasamahin ang mga matatalinong kabataan? Yes. Etong mga scholar na kinukuha natin from Alay Lakad. And then, give a time para magsabi, let's review, magkaroon Yes. tayo ng handout para Yes. i-review natin. Opo. That is a very, very good way to give back because kami, scholar ng bayan, syempre, nag-aaral kami ng mabuti, pinakamataas dyan, matatalinong mga bata din yan. Why not share our talent of Yes. comprehension, knowledge, at yun ang i-share natin sa mga kabataan. If you are interested, we are open for 100 slots, for example. Ayun, That is a very good way and we can tie it up with the Department of Education so that there's a way yun na makapag-give back din yung mga scholar na ginagawa natin. Nakakatapos dahil sa Alay Lakad. Yes. And through that, masasabi natin na hindi naman pala sayang Yes, ang hindi naitulong po. natin Yes po. sa mga Opo. scholars na ito. Pero speaking of beneficiaries po, may idea po kayo ngayon, ilan po ang ating beneficiaries? Yes. At ilan na po ang ating naging Apo. scholars ng Alay Lakad? For the total of numbers, I don't have data yet, Yes. but what I got is yung pong 2024 to 2025 and the 2025 to 2026. Last year, para lamang po, we have total of 50. Total of 50 Dami nun. full scholars Oo. ay 6. Ang full scholar po nun ay 6. Ang college po natin, 4 na 4th year. And then we have 9 na 3rd year. So meaning patapos na rin po siya. Mayroon din po tayong kinuha na PWD. Yes. okay. And 9 na 2nd year and 12 na 1st year. That sums up po to 50 Apo. na ano na. So elementary is 1, Apo. 8 high school, 7 senior high school, and 34 na college. That's for last year. Dami Pero ngayon, for 2025 to 2026, kasi may mga graduate na. Yes, so- Galing, congratulations, may napag-graduate na po. Papalitan na merong slot na May papasok. slot na po na available because as of now, we only have 43. 43. So after this walk, makakakuha ulit tayo Opo. ng mga Panibago, yes. So if you also want, one of the criteria din po na amin po kinoconsider natin ng EXECOM, ng Alay Lakad Executive Committee, is to also consider yung mga malalaking school na nagpa-participate. Kasi syempre, yes. the reason why they participate is because they want to advocate also to have scholars. Pero yung mismong nga eskwelahan na yun, Yes. kailangan din nila ng scholar. Tama. So why not give like 2 doon sa slots para Malaking doon sa bagay na po yun. malaking Yes. bagay yun so Opo. that we can also encourage them to always support Alay Lakad kasi ano naman yung pakinabang sa kanila. Siguro ang top 3 natin na mga laging nagpa-participate is ang University of Batangas, Yes. ang DepEd. DepEd, Batangas State yes, University. and other private school, BSU, St. Bridget's, and all. Kaya this is the time that we also encourage them kasi Yes. yun po ay Apo. isa po sa mga directives po natin at direction din po ng Alay Lakad na we give what is due to them. Yes. Lalo Yes. na yung mga nag-participate, Sir Alvin. Oo. Because they need something to look forward to. Ano ba makukuha namin dyan? Or aside from nakatulong kayo na makakuha ng scholars, you are also helping your own school to Tama. have a scholar from Alay Lakad because 100% or more than 100% pa yung binibigay na Yes suporta. po. So with this, meron din po kasi tayong College. Opo, college. At meron din po kasi tayong tinatawag, sir, na transport allowance lang. Opo, mga okay. transportation Mga allowance transportation allowance lang. lang din Opo. po. So, somehow, since the purpose is for their education or for their studies, kasama na rin po yun sa pagsasabi natin na para sa pag-aaral po nila yung tinutulong po ng Okay Alay po. Lakad. Last year, we had, sige, later na, baka kasi tanong yun. Kaya ba yung So kanina po nabanggit na po natin ang ilan sa mga qualifications para po sa ating mga scholars. So yung screening po ay nangyayari doon Yes. po sa EXECOM po ang screening po sila. EXECOM, part of the EXECOM, Apo. ay CSWDO. And they screen. Ang CSWDO po ang nag-i-screen ng mga scholars po natin
kung ano at sino po ang masigit na Mga- nangangailangan. yes. Because, of course, Apo. we have limited na fund. Apo. So yung ito pong nabanggit niyo pong transportation allowance, is it given daily, weekly? Every or- 3 months. Every 3 months. Every 3 months po, Ayun. binibigay po, pinapatawag po ang mga scholar para po hindi po sayang din yung pamasahe nila na Yes. monthly. Apo, na Apo. pagkapupunta nga naman. Mhm. So dahil napahapyawan na po natin yung mga kung ilang numero na po ang mga recipients po ng ating Alay Lakad Foundation, yung members naman po, kung papaano i-screen, kung papaano po lumahok or sumali or maging or mapabilang po sa Alay Lakad Foundation. So itong mga CSO natin po, baka may mga interesado po na para mas lumawak po ang mga pakikipagtuwang. So papaano po or ang kahit sino pong individual na may interest po na gustong sumali. Yes, actually, the reason why I became a member of Alay Lakad is during the time that I was the Rotary President. So, way back 2011, Apo. 2011, parang mali, Tagal na. 2011 or 2012, something like that. Ganun na rin po ako katagal sa Alay Lakad. po. So, nung naging representative po ako ng Rotary Club of Batangas para po sa Alay Lakad, I continued na po Apo. yung pagiging active ko sa Alay Lakad. Kahit hindi na po akong presidente, so syempre after being the president, yung susunod naman na magre-represent, pero tinuloy-tuloy ko po. Okay po. So going back to the question of Miss Van, Apo. yun din po ang pwede nyo maging parang, paano po ako, hindi naman po ako presidente, paano po ako makakapasok po doon? Then, this is open for everyone. Kung tingin ninyo po, may kakayanan kayo, meron po kayong Makatulong. contribute, may kakayanan po kayong makatulong. Kung halimbawa naman po, busy kayo, madami kayong trabaho, hindi na po kayo kailangang mag-isip sa mga CSOs natin, mga private establishments po natin, hindi na po kayo kailangang mag-isip ng mahirap or matagal para yes, na isipin proyekto, kung opo. ano ang CSR nyo na pwedeng gawin or corporate social responsibility Yes po. na pwedeng gawin ng mga CSOs and private Apo. establishments because this is one way. Gawin nyo po kaming CSR po ninyo. Kasi po, Apo. sure po ako na ito po ay malayo po ang mararating ng kada ibibigay nyo and we are accountable. Yes. And we are being transparent for every peso na ibibigay nyo po sa Alay Lakad. Wala po akong hinahawakan doon, wala po kaming hinahawakan kahit sino. Treasurer lang po at auditor ang naghahawak po ng aming Mga pananalapi. pananalapi. Kasi sila po ang may sinumpaang tungkulin dyan. Kami po, tagahikayat, tagapagsabi po sa inyo na samahan niyo po kami. Kaya kung kayo po ay private din na individual and you're thinking of making your, parang choosing an advocacy, pwede niyo pong gawing advocacy ang Yun, Alay Lakad. opo. Gawin niyo po na manghikayat din po kayo sa inyong mga kasamahan, mga katrabaho, kapwa empleyado, o kamag-aaral, o kapitbahay. Simple as that. Opo. Para po magkaroon ika nga ng magandang patutunguhan. A portion of our salary can go to Alay Lakad. Yes. 20 pesos, 100 pesos, not bad. Kung meron po tayong gaanong kalaking populasyon, magbigay nga lamang ng kahit nga 10 piso ang halaga. Makita nyo sa barangay ninyo. And you can also do that pala po. Yun. Ang mga Sa barangay ABC po Apo. kasi, iningan po namin ng tulong. Thank you po, Pangulong Mike Makalalad. ABC. So, ang mga pangulo po ng barangay, kahapon may na-turn over na nga sila sa aming initial money. Apo. So, baka gusto nyo po na way na makapakuha at di po kayo makakapunta halimbawa sa September 12, Apo. ay di kakapalan ko na po ang mukha ko na magsabi po sa inyo na pwede nyo po itong ibigay sa inyong mga barangay Ayun. officials Oo. para po ilagay, this is for Alay Lakad and then they're going to turn it over po sa amin. At kami naman po yung malaki ang paniniwala at tiwala na yan po ay makakarating po sa amin. Kaya sana po masamahan niyo po kami. Opo. Ayun. Kasi So, matanong maganda ko lang, pala yun. last year po, magkano po yung ating likom na pera? Dahil alam ko po, taon-taon kailangan po nating higitan. Oo nga, this is a very challenging term Yes po. for me because Opo. last year, we were able to raise 1.5 million. Wow. 1.5 million coming from, of course, with the help of the LGU, Opo. with the help of Mayor Beverly, Yung mga during pledges that po time. yan. Yes. Oo. Congressman
Marvin Marino Marvin during that Marino, time, yes po. mga officials po natin, Sanggunian and all. Ngayon po, syempre tulungan niyo po kami na sana po mahigitan natin. But it serves as a challenge lang naman po. It doesn't necessarily mean na kapag hindi po natin nalagpasan ay failed na. May disclaimer. May disclaimer na agad. Pero hindi po. Pero syempre gusto po natin because all the money na makukolect po natin Opo. is equivalent to an education. Education po ang kapalit nito. Makakaayos nating pera. So, ibig sabihin yung last year po na 1 million and plus po na nalikom ay napunta po dun sa ating mga scholars. Yes. Opo. Considering biruin Ang na dami, may 50 scholars Opo. tayo, magkano ba magpaaral Yes. ngayon? Tapos meron pa po tayong full scholars. May full scholars Yun po pa ang tayo. pinakamahal talaga po sa lahat kasi full scholarship, tuition, allowance talaga. So, mahal po Tama talaga po. yun. Opo. Kanina po naulit yung ating pong mga execom. Yes. So, at the moment po, sino-sino po ba yung mga members po natin ng execom para ma-recognize po natin? Opo, of course, we would like to acknowledge, syempre, ang ating chairperson ay walang iba kundi kung sino po ang kasalukuyang punong lungsod. Oo. Kaya ito po'y pamumunuan pa rin po ng ating butihin at masipag na punong lungsod Mayor Marvin Marino at ako po ang magiging tagapangulo ngayong pong taon. At ang sumunod po ay ang pinalitan po natin, Vice Mayor ng Taysan po, Kagalang-galang Eloisa Portugal. Ang ating pong treasurer po ngayon ay si Ma'am Dina Remo. At ang ating pong auditor ay ang galing din pong Department Head ng Batangas City, si Tita Aster. Tita Aster. Yes, and Tita Aster. So basically, that comprised po but meron po tayong mga executive committee ng iba't ibang komitiba. Like, halimbawa, komitiba sa palatuntunan, komitiba sa programa, komitiba sa guest care, Yes. mga ganon. Oo. Si Sir Alvin, kaparte po yan ng programa. Yes po. Opo, at Kay Tita palatuntunan Marie. na pinamumunuan po ni na Ma'am Marie. Pero yung exact na designation nila ay ang mga tao lang po na natatandaan ko po nakasama namin lagi sa mga meeting, sina Ma'am Marie Luwalhati, sina Sir Alvin Remo, sina Ma'am Digna Pajardito, Ma'am Elsie Basco, sino pa? Tita Ami, Rich Atienza. Sir Rich Nakikita Atienza, ko. Sir John Ray Banlasan, Tita Nora. Tita Nora. Dati ng CSWD, yes, retired na. Sina Ma'am Lloyda, si Ma'am Hias ng CSWDO, sina Ma'am Leslie ng Kumintang, at madami pong volunteer po dito and they've been volunteering for many years na po. Many years. At yun po lang naman ay sa executive committee pero madami pa po kaming kasama sa general membership ng membership. Alay Lakad. And if you are interested, feel free to approach me po. Welcome na welcome po Yes. kayo na maging member po ng Alay Lakad. Ayan. At ano nabanggit po natin kanina at ang mga interesado po na maging miyembro po ay maaaring walang maibigay na financial pero yung effort po at serbisyo. Talento, at kakayanan, oras. Yun po ang Yes. pinakamahalaga. Oras po. And I would like also po to mention pala po, on this term po, nag-collaborate din po tayo sa ating pong binibining lungsod Oo. ng Batangas because this is the very first year na ang mutya po ng Alay Lakad ay magiging magkasamang proyekto ng mutya ng Alay Lakad na raining Ayun. at ng raining nating binibining lungsod. Ayun. Bakit po? Kasi yung binibining lungsod ng Batangas po, isa ring kabataan na gusto nating ipamulat sa kanya na ang isa sa kanyang maging advokasya ay hindi lamang tungkol sa kalikasan, Yes. tungkol sa kagandahan, katalinuhan, at kasama na rin po dyan ang pagsuporta sa mga kapwa kabataan na i-promote ang edukasyon sa magitan ng pagkakalap ng pondo. Yes, opo. Yun po ang ating pong ginawa ngayong pong Yun, taon. kung maganda po yan kasi magiging magkatuwang. Yes, Opo, magkatuwang yun. and very visible sa binibining lungsod. Opo. At ngayon nabanggit po ninyo, nagkakaroon po tayo ng every year ng Alay Lakad, Miss Alay Lakad Yes, Foundation. Mutya di po ng ba? Alay Lakad. Mutya ng Alay Lakad. So, sila ang magiging ambassadress ng Yes, atin pong opo. samahan para maipromote po pang lalo, gamit po ang kanilang mga talento. Okay. Ayun. Yes. So mamaya po, ang papakinggan po natin kung ano po ba yung mga preparasyon na ginawa po ng Yes. Arilakad para po sa Arilakad ngayong taon sa September 12. Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating programang Palakat Streamline.
Mabuhay lungsod ng Batangas! Pangulo! 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 Tulungan mo kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! 1,000 na pong nilalagnat ang anak ko! Saglit mo na. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. May pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan Mataas ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kami ipa-ospital. Sa bata pong mataas ang lagnat. Na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang ay kino-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy pediatric Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuja, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Sulong Batanggenyo para sa kaunlaran. Ako'y hubog sa mabuting aral at asal. May
Magsama-sama tayo sa Batangas City Alay Lakad 2025. Magsama-sama tayo sa Batangas City Alay Lakad 2025. Samahan niyo po kami sa Batangas City Alay Lakad, September 12, 2025. See you there! Samahan niyo po kami sa Batangas City Alay Lakad, September 12, 2025. See you there! Mabuhay lungsod ng Batangas! Palakat Streamline. Palakat Streamline. At muli nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline. Kasama pa rin po ang ating guest ngayong umaga, Honorable Councilor Claudette Ambida. Ayan. Yes. Kanina po, napanood po natin yung video invitation po ng ating pong kagalang-galang na Mayor at Congresswoman upang manghikayat po ng mga sasali pa sa ating pong alay lakad. So, Yes. dahil po diyan, ano po yung mga preparations na po natin kasi nalalapit na po ang ating pong alay lakad sa September 12. So, ano po yung mga preparasyon po na Yes, ginagawa? opo, preparation of course. Sunod-sunod po ang aming mga pagpupulong. Parang every 2 weeks may meeting po kami. At ang pinakahuli na po namin magiging pagpupulong ay ngayon pong September 10, 2 days before the event. Opo. At yun po talaga basically, nagkaroon na po kami ng mga assignment. Kada member po ng executive committee ay may kanya-kanya na po na nakatoka, ika nga, na gagawin. At tingin po naman namin ay konti na lang pong pagpaplansya. At handang-handa na po tayo sa ika-12 ng Setyembre. At ako po ay, syempre, pinapasalamatan ko po yung mga tumanggap po ng mga tungkulin at responsibilidad para po sa gaganapin nating alay lakad. Ayun. At sa pinakaabangan po natin kung sino po ang panauhin natin. Opo, yes, Ngayon ba opo. pwede na po natin sabihin sino po ang panauhin natin ngayong taong ito? Pwede naman po. Oo. Except yung isa kasi hindi pa po nagko-confirm kung makakarating. Pero nung isang araw po ay kakwentuhan na po natin, gusto pong bumawi ng atin pong kaibigan, of course, kaibigan po ng ating Team EBD, ang Kuya Luis Manzano, sapagkat nung nakaraang taon po ay siya po ang naging guest of honor and Yes, speaker po. din po natin. Unfortunately, hindi po nakarating kasi po nagkaroon po ng emergency. Pero ngayon, ay tuloy na po. Siguradong na po. At ang atin po, Kuya Luis Manzano po ang magsisilbing guest speaker at hindi lang po speaker. Sasama po siya sa ating walk. Opo. Nag-confirm na po siya nung isang araw pa na kanyang paglakad sapagkat naimbitahan din po natin ang Governor Vilma. Opo. Ang problema po, nakasabay po ng launching ng kanya pong libro na Govi po na icon. Kaya po hindi makakadalo ang ating Governor Vilma. Kaya kailangan po ay i-represent po din ng Kuya Luis ang kanya pong ina. Pero nevertheless, parehas lang din po yan. May hinihintay po at makukuha pa rin tayong tulong mula sa ating gobernador. Opo. Pero kung nadadyan po si Lucky, syempre kasama niya si Jasmine. Sana po, ihilingin po natin yan para mas lalo pong madami ang lalo sumali masaya. pa. And this will be a very, very fast walk. Oo. Because this year, ngayon lang po magsisimula sa ika-51st year na dito na po sa ating pong City Hall. Magsisimula ang ating pong lakad. Because during the previous years, lagi po tayo nagsisimula sa Kapitolyo. Medyo malayo. Medyo malayo at At syempre, medyo traffic medyo din. matatraffic ng sobra. Kaya,
pinaliit na po natin Ang lakad. ang lakad. Pinaigsi ang ruta para sa Yes, convenience para po. sa convenience po. Pero mahaba pa rin yun, ha? Kahit Medyo pa sa mahaba-haba, umpisa. pero we will make sure sa pangunguna po at tulong po ng TDRO, TDRO, DSS, Fire, na sila pong mga magmamarshal, PNP, of course, ang ating pong kapulisan, kapulisan, ay i-make sure po natin na magsisimula po siya on time para po hindi tayo What time nga po tayo? exactly Ang 6 lakad. o'clock ay Lalakad maglalakad na. na po. So, ang call time po natin ay 5:30. Dapat nandun Opo, na sa 5:30 sa assembly assembly area dito po sa ano gayong Panganiban. nasa dulong yon, yung establishment yung tapat ng BDO. BDO. Oo. 7-Eleven gayon. Hindi naman yung Hindi po, 7-Eleven. Uncle John. Yon. Oh, may libreng promotion po kayo. Mag-donate po kayo. Opo, Rizal Avenue na po ang kahabaan po na yun. Rizal Avenue. Yan. Po. Yung mga bangko dyan, bekeneme. Mga Joke lang po. panawagan. Opo, panawagan. Oo, Baway na, baka may makakatulong naman. Baka may nakikinig sa atin. Opo, baka gusto nyo po. Bawasan nyo po yung mga interest. Open po ito sa lahat ng gustong tumulong. Hindi tayo tumimilik ng Opo. bangko or Opo. lahat po Kung ng sino man Batanggenyo. Tsaka po yung mga nabanggit namin, advertisement po. Biro lang po, biro lang. Ayun. Pero syempre po, malaking tulong po kung sino man po ang makakapanood po sa atin ngayong umagang ito na makapagbigay po ng kahit kaunting tulong po sa atin pong mga scholars. Yes, opo. At syempre po, aside po dun sa mga scholarship, natanong na po natin kanina, ano po yung mga iba pang proyekto po na pinagnanaisan po natin na gagawin sa inyo pong termino bilang po tagapangulo ng Alay Lakad. So, ano-ano pa po ang mga naiisip nyo pa na mga innovations or mga programa pong maaari pong i-retain or pagandahin pang lalo? Siyempre, we will focus muna doon sa lahat ng ating mga nabanggit kanina because I think that's 3 activities already, 3 or 4. Apo. And siguro kailangan masimulan muna natin yon before na mag-jump tayo because minsan, sa sinimulan natin proyekto, doon tayo nakakakuha ng i-expand pa natin na proyekto. So, siguro, sa tulong na rin ng mga sangguniang kabataan, hiningan po rin na natin sila ng partisipasyon, lalo tigit po to sa mga kabataan sa panguna ni SK Sherwin. Pero kausap ko na po siya, pinagpupulungan na rin po ito ng mga sangguniang kabataan. Isa pong magandang paraan din po na ang mangunguna po na magsuporta para sa proyektong pangkabataan ay ang mga pinuno natin sa sangguniang kabataan. So calling all the sangguniang kabataan chairpersons and counselors and officials, ito na po ang panahon natin para mas lalo pa po nating pag-igihin ang pagpopromote ng Alay Lakad. Ayan. So, napakalaking po niyan, tulong ng atin po mga SK chairpersons, youth leaders, sa mga youth organizations, malaking tulong po ang kanilang participation dito sa atin pong promotion ng Alay Lakad. So, Ayan. Baka po meron kayong gustong i-shout out yung ating mga major and minor sponsors at talagang malaking naitulong para po sa ating Alay Lakad ngayong taong ito. Opo, at ang naging practice na po, every year ng Alay Lakad, ay ino-honor po natin yung mga top 10 contributors po ng Alay Lakad. Pero, hindi ko muna kayo shout out. Pero alam niyo na po, ang mga talaga pong malaking supporter po natin. Siyempre, we acknowledge yung mga malalaki po talagang kumpanya dito sa ating lungsod. Ay napaka-generous naman po sa pagbigay. Sana po wag po kayo magsasawa. Sana nandun pa rin po kayo sa top 10. I-challenge niyo po ang mga sarili niyo. Higitan niyo po yung nakayanan niyo. Higitan niyo po yung nakayanan niyo ng huling taon. Kung kayo naman po ay blessed, sabi nga po, if I may add, if you give po, ay talaga pong it will come to you 77 times. Diga po, walang katapusan. Kaya kung meron pa po kayo dyan na labis, ayaw naman po natin kunin yung inyo pong ika nga ay budget para sa inyong mga basic na pangangailangan. Pero kung meron po kayong labis na pwede nyo pong ibahagi, pwede nyo po, at blessed naman po kayo, sana po, gawin nyo pong part din ng blessing po ninyo ang Alay Lakad para po sa edukasyon ng mga kabataan. Opo, and alam ko po bilang konsehal po, hindi lang naman itong Alay Lakad ang inyong binibigyan ng pansin. Ano po yung mga ibang grupo nyo na talaga po pinagkakaabalahan nyo pa rin po? Actually, If I may add, katatapos lang po ng Sir Optimist Week. Opo. Actually,
it coincides, yung pagiging chairman ko po ng Alay Lakad, nagko-coincide po sa lahat ng mga other organization ko. Like for example, the charter president of Sir Optimist International Kabatanggenya, na meron din po kami mga scholar. So, yung mga sa Live Your Dream po namin, ang Sir Optimist International Kabatanggenya po, i-announce ko na rin dito para po kung naghahanap po kayo ng mga pamamaraan kung paano maging scholar, please visit our page. Nandoon po ang QR code kung paano po mag-apply sa Live Your Dream, wherein you can be a scholar of Sir Optimist. So, malaking paraan din po yan. I am also the president now of Girl Scout of the Philippines. Yes. Po, Batangas City. And of course, the past president of Rotary Club of Batangas. At syempre, Alay Lakad ang ating pong bago po nating ikangay pinagkakaabalakan. Pero JCI, Batangas Caballero, are also into youth din po. Yes. Ako din po ay isa sa mga naging past president. And of course, one of the executive members for official po ng Batangas Lions Club. So ito pong lahat ng mga organisasyon na ito, hindi naman po specific na yun lang po aking mga yon. Kinikilala rin po natin ang ating mga lahat ng naging katulong na mga CSOs and of course, yung mga naging ambag po ninyo. Syempre, yun po ay mga extracurricular lang. Our main pa rin po na responsibility at ang tungkulin po natin ay bilang halal ng bayan at bilang lingkod bayan, bilang inyo pong konsihal, ay priority pa rin po natin at number 1 pa rin po sa ating mga listahan ng trabaho ay ang ating pong mga lislaturang gawain bilang chairperson po ng komitiba ng budget. At ngayon po ay magpapasahan na naman po tayo ng annual budget. Atin po susuriin na po ulit ang paglalagay po ng mga, at this is my first time po sa city. Kasi po, dati po ay sa probinsya po ako. Dating board member. Board member, pero sa budget din po ako nun. Kaya parang meron na naman po akong background po tungkol dito. And of course, yung iba pa po nating committee ay ako po ay natutuwa na kahit po sa una po nating termino ay napagkatiwalaan din po tayo na mabigyan ng komitiba pong yon. Ways and Means, it's also po may may chairmanship at saka po yung Anti-Poverty, Committee on Anti-Poverty, which also coincides with this po. Kasi nakakatuwa nga po, ways and means, kasi paraan kung paano makakalap ng pera, pero sa Alay Lakad po natin ibinibigay. At ang anti-poverty, of course, we help. Yung mga less fortunate po natin na mga kabataan, ito po ang ating paraan. We can also help them para po sa anti-poverty means, kasi pag nakatapos tayo ng pag-aaral, ito po ang magiging gintong paraan para po makaangat po tayo sa ating pamumuhay. Thank you, Holy Spirit, na guide po ako na i-connect ko po lahat yun sa lahat po ng ating mga gawain po ngayon. Pero kasi hala, sa kabila ng dinami-dami ng sinabi niyong pinagkakaabalan yung grupo sa sanggunian. Yes, apo. Paano niyo po nahati yung oras niyo? Siyempre, sa family niyo pa. Opo. Ay, actually, alam niyo po, there's no such thing as busy ako, hindi ko magagawa yan. It's a sense of priority lang po talaga. Of course, hindi ko naman po kinakalimutan ng aking pong pamilya. Yes po. Ako po'y nagiging asawa, nagiging ina pa rin po. And sa totoo lang po, I make sure po na pagdating po ng gabi, kasama ko na po ang aking pamilya para po kumustahin kung ano nangyari sa school. I only have one child, isa po siyang lalaki. Opo, at siya po ay nag-aaral ngayon, grade 3 po. So, syempre, kailangan din na minsan ng guidance sa school, lumalaki. Oo, may mga questions din na minsan. Kami lang, magulang lang nakakasagot. I make sure po, hindi naman po ito sa pagbibida sa sarili ko, pero sinisigurado ko po na priority ko rin po ang aking pamilya. Kasi natutunan ko rin po yan kay Congresswoman Beverly. Lagi po niyang pinapaalala, hindi lang po sa akin, sa amin pong lahat, na give time and make your family a priority and then the rest will follow. Of course, God ang una, then your family, and then sunod pa yung mga trabaho po natin and work because you cannot parang share what you don't have. So kung kulang ka ng pagmamahal mula sa pundasyon ng pamilya mo, how can you share the love na meron sa iyong community? At syempre, as a leader, you should walk the talk. Kung ano sinasabi mo, dapat ginagawa mo. Alam nga naman po sabihin ko na
let's prioritize our family, pero makikita nyo, wala naman po akong ginagawa para po intindihin ang aking Tama pamilya. And talaga pong natutunan ko na talagang iba po talaga ang epekto ng mga lumalaking kabataan na wala pong guidance. Yes. No offense men, pero yun po talaga ang realidad. Kaya kung ayun po ang ina-advocate ko, maging maayos ang mga pamilya, maging katulong po ng ating gobyerno para i-promote ang matatag na pamilyang Batanggenyo, kagaya rin po na pinopromote ng ating LGU, ng ating pong mga public officials. So, why not do my share? Yes. Kaya, and also Sir Alvin, I would like also to include, sorry po ito po ay very, very malayo sa topic, pero gusto ko po idagdag na hindi lamang po sa physical na kaanyuan dapat tayo, spiritual, emosyonal. We also have to make way. Ipopromote ko po, magkaroon po tayo ng mga exercise. Ay, oo. Opo, Magitin ko opo. pa po sana sa kabisihan. Nakikita po natin lagi na nagpa-priority sa kanyang pag-exercise. Opo. Alam niyo po, sir, gusto ko lang just 1 minute lang po na explanation kasi minsan lang po kami magkaroon ng pagkakataon na makapag-interview po kami sa Palakat Streamline. And I would like to maximize the opportunity. Hindi po ang pag-ehersisyo ay para po maging sexy ka lang, maging fit ka lang. Ang ito po ay holistic approach po. Tama. Spiritual, when you are at peace, kasi yun ang way nyo, lalabas po yan na mataas ang ating pananampalataya, ang ating pong emosyon ay kontrolado po natin, lalo na't usong-uso po mga anxiety, depression because of the challenges that we are facing. But iba-iba po ang pamamaraan para we can cope up po doon sa mga challenges na yon. But I would like to suggest that this could be one way para po makakope up tayo sa mga challenges ng buhay. Baka hindi pa po natin nasusubukan. Malay niyo, subukan natin, nakakatamad naman. Ayaw ko. Simple walk. Lumakad ka lang. Ang dami na nga ng araw ko, dami ko na nga ginagawa. Maisingit ko pa po ba yan? Hindi po. 15-minute walk will do. Samahan niyo po. Kung nagkwekwentuhan kayo ng asawa mo, habang nagkwekwentuhan kayo, maglakad kayo sa labas ng bahay ninyo. Simple lang po yun, pero it will go a long way. Which is also directive na rin po ng Mayor Marvin. Yes, opo. Ang alam ko po, ating City Oval. yes, ang City Oval. And ayoko na munang spill yung tea kasi baka ma-preempt ko. Pero madami pang proyekto na tungkol sa pangkalusugan. Na igagawin ng LGU, which is very, very exciting. Alam niyo po, pag nakakakita po ako ng mga stories, when I parang randomly browse, tapos makikita ko ang mga post nila, mga naglakad, tumakbo, nag-exercise, nag-gym, pinapakita yung kinain nila na healthy. Yun po ay siguro sa iba, medyo iba ang dating. Baka sabihin, nagbabrag, o nagyayabang. Pero we should look on a different perspective. Na minsan po, natutuwa ako na biglang randomly may magre-reply sa mga story ko na no bragging and with all, modesty, ika nga po, at saka po, humility. Ay, minsan, makakatuwa ka na sabihin, ay, kayo po ang inspiration ko. Yes, Ay, naiisip ko pong mag-exercise din po. Kayo nga pong busy, nakakapag-exercise. Ako pa po kayang nasa bahay lang. At nag-iintay, lumabas yung aking anak sa eskwela. So, yun lang po, commercial ko lang po yan. Because, kita ko po ang effect sa mga, lalo na sa mga plain housewife. Yes. Yung mga wala pong trabaho at ginagawa at talagang full-time mom. Pag po minsan, nakaka-depress din minsan yung nasa bahay ka lang. Lalo na yung mga senior citizen natin, nasanay dati na magtrabaho. Pero, all of a sudden, kailangan nasa batas, mag-retire na. Kailangan mamahinga na sa bahay. Ba't turuan niyo po, sumabay kayo sa mga anak ninyo, mag-exercise, 30 minutes, walking, morning, o kung ano man ang available, kumain ng healthy. Hindi po ako hindi po ako atleta, wala po akong sports na alam, pero I see to it po na pinapangalagaan po natin ang ating pong katawan ay pahiram lamang ng Panginoon sa atin, alagaan po natin at gawin po natin. Bakit? Para po magkaroon pa ng madaming kabuluhan ng ating buhay, makatulong sa kapwa. And isa pa, Sir Alvin, ang anak ko bata pa. Ako po ay may edad na po ngayon. In the event na maging senior citizen na ako, bata pa rin ang anak ko. Pero ang gusto ko palakasin ang katawan ko para pag dumating ang panahon na kailangan niya ako, I can tell sa anak ko,
I'm not being self-righteous po. Ayoko po yung sasabihin natin na, oh, ikaw na ang magaling. Hindi po. Gusto ko lamang po na i-share po sa inyo kung ano po yung ating mga nararanasan, ginagawa, at saka po, in the event na, syempre, buhay pa ang ating mga magulang, Dr. Rick Ambida, ang nanay ko, si Presi. Kuya Rick. Paano in the event na kailangan ko silang alagaan? Huwag naman po, knock on wood. Pero kung kailangan na ang aking malakas ang pangatawan, hindi lang, pag malakas ang pangatawan mo, sound mind, ayos ang pag-iisip, eh paano kung depressed ka, may sakit yung magulang mo o kung sino man, paano mo sila maaalagaan? So yun lamang naman po, Sir Alvin. I know this is off the topic because we are talking about Alay Lakad, but thank you po at nagkaroon po ako ng platform para po ma-promote po ang lahat ng ito. Yes po. Opo. Kasi kung natatandaan po yung dati pong guesting din po ni Consel Ambida, kasama po ang Soroptimist members, Consel Andrea, pinopromote talaga po yung pagiging fit. Hindi lang po yung pagiging sexy, pero yung pagiging yung stamina, pagiging malakas sa araw-araw kasi lagi kayong may mga pinupuntahan po ng mga barangay. Tsaka Sir Alvin, So bibigay talaga po katawan. Minsan nga pag nakakasalubong ko ng mga tao at sinasabi, ano pag na-exercise mo? Ay kapayat-payat mo na. Parang ang ang thinking nila, akala nila nagpapapayat lang ako. Pero kahit payat po ako, kaya kong magbuhat ng mga bibigat na mga dumbbell at barbell. Kasi gusto ko, malakas po ako at malakas ang pangangatawang ko. Siyempre, prevention is better than cure. Ayaw nating magkasakit. Opo. At para po sa ating last part, Van. Opo, syempre po, ang mga panawagan po at mensahe po para po sa ating mga manonood tungkol po sa ating magiging Alay Lakad. Yes, opo. Thank you po, of course, Sir Alvin. Yes po. Ate Van. Yes po. At kay Kuya Ivan. Thank you so much po pagbibigay po ng oportunidad sa akin and I would like to commend PIO para po sa bago ninyo na studio. Yan, nabinlagan po natin ang studio natin. At syempre, gusto kong pasalamatan ng Palakat, Batangas City para po sa paghahatid ng mga balita na kailangan po ng mga Batanggenyo. At least alam ba natin na kapag merong something na hindi na kaduda-duda, ang i-check na po ngayon, magdo-double check tayo kay Palakat. Kay Palakat, Which Batangas City. means this is one of the most credible platform and social media site na magdo-double check po tayo kung tama po ang impormasyon o hindi para hindi tayo mabiktima ng fake news. Opo, lalo na yung mga walang pasok announcement. Yan nga. And all, if it's not from Palakat, don't believe. Opo, ano po. At salamat po, at ito na po ang aking panawagan. Samahan niyo po kami sa September 12, 2025. Ganap na alas 6 po ng umaga. Magsisimula po ang ruta dito po sa munisipyo, sa City Hall po ng Batangas City. Dito po specifically sa may part ng Uncle John's and BDO. At ito po ay well-guided po tayo dahil tayo po ay sasamahan ng PDRO, PNP, ang ating pong mga DSS. At ito po'y magkakaroon din ng mga announcements sa ating pong trusted, of course, na PIO Palakat Batangas City para po sa mga iba pa pong anunsyo. At ang aking pong huling panawagan, sana po bukod sa paglalakad, bigyan niyo po sana kami ng kaunti po ninyong panahon. At syempre, tulong pinansyal po para po sa ating mga scholar, most especially the establishments na pribado man o pampubliko, sana po maging katuwang po namin dahil yan po lagi ang awit ng ating pong Mayor Marvy Marino at Congresswoman Beverly Limacuca at ng Team EBD. Sana po maging magkatuwang tayo, Alay Lakad at kayo po, kasama po namin sa pagtataguyod ng mas magandang edukasyon at makakuha pa po tayo at patapos pa po tayo ng mga dekalidad na scholar ng lungsod ng Batangas. Wow. Baka meron pa po kayong gustong batiin na nanonood sa atin. Of course, mga Bida Loves, I love you po. At ang aking team Ambida, ang aking mga magulang, ang aking pamilya, anak, at sa inyo pong lahat na parati pong nakasuporta. Team EBD, magandang araw sa inyo pong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at lagi po tayo mag-iingat. Okay, and with that po, super thank you po. Marami pong salamat. Councilor Claudette Ambida sa pagsama niyo po sa atin ngayong umagang ito. At syempre po, isang linggo na lamang, Alay Lakad na. Kung kayo po ay sasama, punta lamang po kayo sa Batangas City Sports
Coliseum. Muli po, marami pong salamat. Maraming pong salamat. Napakaganda po ng ating naging Diskusyon. pag-uusap. Yes. Yay. Nakakatuwa Ayun. talaga po. Kanina off-cam, pinag-uusapan natin. Oo. Nakakatuwa talaga pag-usapan pagka ang topic ay pagtulong sa kapwa Yes. talaga. Oo. Hindi tayo mauubusan ng Sasabihin. mapag-uusapan. Sobrang daladal ko. Okay, muli po. Ako po yung lingkod, Alvin Remo. Maraming pong salamat sa pagtutok. Ako po yung lingkod, Vanessa April Villena. At sabay-sabay po nating sabihin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline! Salamat po! Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Magsama-sama tayo sa Batangas City Alay Lakad 2025. Samahan niyo po kami sa Batangas City Alay Lakad, September 12, 2025. Palakat Streamline. Palakat Streamline.